Buenos dias, damas y caballeros. Welcome to the third part of our series of vlogs dito sa hearing sa Senado relative to the cases or criminal cases being investigated and allegedly committed by Kingdom of Jesus Christ lead pastor Apollo Quiboloy. Tulad po ng issue ni Gerald Bantag relative to the killing of Percy Lapid at saka yung issue ng mga massacre na ginagawa ng ni Arnie Teves, the disgraced and wanted congressman. Ganito rin po, congressman from Bacolod. Ganito rin po ang ginagawa natin dito sa issue ni Pastor Quiboloy because we are in full support for the victims of the cases of rape, molestation, child abuse, child trafficking of women. Tututukan po natin ito until justice shall have been achieved. In the same way po na tinututukan rin natin yung mga, and we are also helping seek justice for the victims, the 30,000 victims of the deadly but corrupt and incompetent and ineffective anti-drug campaign under the administration of former President Rodrigo Roa Duterte. So dito po sa third part, we will play to you a video kung saan, kasi baka sabihin nyo na puro syempre sa initial vlog po natin about yung nag-isa sana nag-testify po yung si Arlene Stone na yung PhilAm at in fact parang the sky is falling ang situation ang nangyari sa kanya. Kumbaga talaga siya, yung pinag-isahan talaga ng mga nakakatuwa nga kasi yung mga lahat ng nagsasalita na bumabanat sa kanya at dumidepensa kay Quiboloy ay magaganda. Kaya makonclude ka na rin, ito mga biktima ni Quiboloy. Wala pa ako nakita na nagdepensa kay Quiboloy na pangit. So ibig sabihin, syempre may taste naman ito si Quiboloy. Lahat ng ginagalaw niya, minomoleste niya, pinapamasahe niya o kaya nire-rape niya, ay syempre the best of the best, kumbaga, pati mga Ukrainian nga, pati mga Brazilian, and lalabas po ito sa vlog na ito, pati Estonia. Ay, pumunta ako dyan sa Estonia, grabe, ang kaganda ng mga babae dyan, na ang stock kasi nila ay mga Russian, ang dami mga brunette, yung kulay ng parang red, ang daming mga blonde, ang dami, at saka ang ganda ng mga katawan talaga, parang Miss Universe talaga. Ang daming mga blue eyes, green eyes, grabe. Isa yan sa mga pinakamagagandang babae dyan sa Estonia, sa Eastern Europe yan, kasama na yung Latvia, yun, mga lugar nila yan, Estonia, yun, malapit sa Prague, ganon. So yan, mga dating satellite states ng USSR na ngayon ay separate states na. So yan, dyan gumagalaw si Quiboloy at lalabas yan sa video na ipi-play ko sa inyo. Pero baka yun, sasabihin na naman ng mga na echo-echo, ito mga bayaran itong mga nag-testify, mga anti-Duterte ito, ganon-ganon. So, mga Pilipino na tinakot para mag-testify laban, mag-imbento ng storya. Kaya, we will play to you the testimony nitong si Stephen Wood, who is married to a Filipina, at siya yung nagbigay shelter sa mga biktima ni Quiboloy sa Amerika, at pati siya trineten ni Quiboloy. Buti na lang hindi siya bumigay at hindi siya natakot
At in fact, nagkuhan pa siya, sinabihan pa siya na may battery of lawyers si Kibuloy, barangay of lawyers, na kakasuhan siya ng mga cyber libel, iba pang mga kaso-kaso. Kasi yun daw paborito ni Kibuloy. So, siya yung nagsabi, pati 10-year-old Ukrainian ay ni-rape ni Kibuloy. Grabe, no? Ukrainian. Pagkatapos, meron rin sa dito sa video yung testimony ni alias Jerome. Lalaki naman ito na inabuso rin, tinorture yung mga grupo nila, yung mga kalalakihan, at inistorya rin niya yung magkano yung mga quota dapat ibigay nila, pagkatapos yung anuman mga rules na ginagawa ni Kibuloy, na parang diktador na talaga siya. At yung pati yung mga parang slavery ang ginagawa niya, parang enslavement niya, na tinuturo nyo ito ng mga slave sa kanya na nagtatrabaho na walang bayad, basta lang i-worship siya and gagawin ng lahat na kahit unsafe yung environment para lang in the name of the appointed Son of God. So, lahat po, please watch this video and please share this to as many friends and relatives so that they may share this sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ movement, para umalis na po sila, tumiwalag na po sila dyan. Niloloko lang kayo, and sa mga biktima, sana with this video ay lalantat sila. And please tell them to support VATS advocacy to fight for the victims ni Pastor Kibuloy, and tell them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, kasi marami daw itong goons na ginagamit si Kibuloy, kaya pati mga kalalakihan walang nagagawa sa kanya sa pagto-torture na ginagawa niya dito. So, thank you very much for watching, and andito na po yung video. Please watch it and share it to as many friends and relatives as you can. Salamat po for supporting the VAT channel. I'd like to quickly ask Mr. Stephen Wood, an American advocate who has provided assistance to some of our victim survivors. Sir, thank you for joining us, for taking the trouble to come to our hearing in our country. It's an honor to be here. Thank you, sir. Could I please ask you to confirm that there were Ukrainian individuals who fled the KJC because they were subjected to abuse? Is it true that you and your Filipino wife provided shelter to them? That is correct. Thank you so much, sir, for that help that you've given to our fellow Filipinos. To our fellow women, the Ukrainian women. Now, how did they reach out to you, and how did you confirm their stories at first? I have been aware of Kibuloy's church since 2015 and have had many conversations with people who are involved in the kingdom. And over time, more people reached out to me from my outreach, and eventually I was told about some victims in Brazil and Ukraine. Brazil. And I was given some phone numbers, and I reached out to them and asked them what I could do to help them. Many were afraid to move forward, but one couple in Ukraine, she had been a pastoral and had sought to get permission to marry, and was denied by Kibuloy because she was a pastoral, and he said that she could never marry anybody but him. And they fled to Estonia, where they were in hiding from everybody. At the time, the church was actively seeking to find them. And I contacted the FBI in the U.S., and the chief investigator for the FBI was very helpful in vetting their story and making sure that they were legit. And in doing so, I chose to raise the money and get them tickets to come out of Estonia to the U.S. at the beginning of 2022. Well, thank you so much for not just your
response to the question, but also the facts included in your response of the many ways in which you helped and sought to help these victim survivors. You mentioned that some of those who fled first to Estonia were being actively pursued by the members of Kibuloy. Did you yourselves, you the couple, receive any threats from Kibuloy with regards to the assistance you rendered? Yeah, it was a badge of honor for me when he mentioned me on his television show and threatened me, said I had committed cyber libel and that his 17 lawyers, he mentioned my town where I lived, told me he knew where I lived, and he said his lawyers were working to bring charges against me, and he told me to get a lawyer. It seems cyber libel is a favored weapon against Miss Amanda, against Yeah, the only thing I wasn't guilty of was blaspheming and adultery, I guess. Well, he hasn't gotten to that yet. I don't thank God. And you also mentioned, aside from the Ukraine, of course, the US, you mentioned Brazil, and yes, Estonia. So this seems to be not just a Philippine or a US problem, and it has aspects of being an international problem. What is your motivation for helping the victim survivors of Kibuloy? That's a great question. I have 3 children and I have 12 grandchildren, and I claim to be, I tell people I pretend to be a Christian because I'm practicing and I don't get it right most of the time. But if a child or a woman tells me that she has been raped by somebody, it is my duty to find out if it's true, if it's possibly true, how I can help. I couldn't imagine not responding to that request for help. Thank you. And your answer is also relevant because, as Miss Amanda said, minors are also being victimized in this way. Aside from mature women being victimized in this way, minors as well. We helped a victim who was raped at the age, or accused of raping at the age of 10 from Ukraine. And I spoke to her mother many times, and they didn't want to get involved. And they finally did. They're in the U.S. safely now. Okay, thank God for that. And lastly, sir, I have information that Kibuloy is still making his followers beg in the streets. And apparently this begging is going on internationally. So this type of abuse as well. Do you have knowledge about this, for example, in the United States? I have examples in my own city. Nashville, Tennessee is a big city in the South, and we have solicitors coming around with fake charities, asking for money. They're Filipino. Stands out in the community of Caucasians, and they live with a family in Nashville. And I've been by the house many times trying to see if I could see anybody catch them. But yes, they're locally there and in Clarksville. They have a church in Clarksville, but I think that's been closed down when the U.S. seized all the assets of the KJC. I see. Thank you so much, sir. And also for mentioning the seizure of the assets of the KJC in the United States, and also mentioning the FBI earlier. I think during the hearing we'll also have the occasion to follow up on these points about the extent of the problem and also the extent of the responses needed to assist and help rehabilitate the victim survivors in whatever country they have been victimized. Thank you very much, Mr. Wood. I'll say one more thing. Please. I don't have high expectations of justice being brought in the United States because I think that the United States has very little vested interest in foreign victims. The only real chance I see that these victims have, like the brave woman to my left, I think the only real chance they have are the people in this room who are in positions of authority. And I only ask one thing, and that's I beg you to dig deep and look at the evidence. Dig the evidence up. If you find it, if you put it all together, it will tell a big story. Thank you, Mr. Wood. That is what the committee intends to do. Thank you very much again for speaking to us this morning. Ngayon po, yung susunod natin na witness ay si Elias Jerome. Jerome, maaari mo nang basahin yung inyong statement.
Good afternoon po, Madam Chair. Hello. Ako po si alias Jerome. Nanumpa po sa batas na malayang nagsasabing nagsasalaysay sa buong katotohanan at sumunod. Naging membro po ako ng PGC dahil po sa mga ulang ko sa nanay ko po nung 2000 siya nagsimula. Yung 2000. Tapos po ako po ay nakasama sa KGC dahil sabi ng nanay ko magsamba daw sa KGC. Nung nagsimula po ako bilang po isang children's, yung bata pa lang po ako, 12 years old pa lang po ako, doon po sa amin, pinabibinta na po na ako ng putumaya, pastillas, at saka doon sa mall, cheese stick, sa mga mall, sa lahat na, pinapara po nila ako ng elementary, kaso bawal po ako pumasok sa paaralan. Pag hindi pa ako naglalampaso, nagbibinta ng putumaya tuwing umaga. Then po, yung kalaunan po, na nagandahan naman ako sa sistema kasi para malayo naman ako sa yung parang yung mga bisyo. Tapos po dinala po ako sa as a part-time worker doon sa Cagayan de Oro noong 2002. Then sumali po ako sa youth camp doon sa Davao International Youth Congress. Hindi pa ako bumalik po ako dito, tapos nag-decide po ako na mag full-time worker sa KGC noong 2004. Inikayat po ako na mag full-time ng The Kingdom of Jesus Christ dahil mahilig po ako sa musika, sa sports. Sinabihan ako na ma-develop ko daw ang kakayanan ko sa pag full-time worker. At meron din nagsabi sa akin na tinatawag naming youth leader o youth coordinator na huwag ka nang bumalik sa inyo. Tapos huwag ka nang mag-aral kasi pag mag-graduate ka, ganun din. Bibitbitin mo rin, plastic rin. Yun ang sinabi sa amin. Nung pumayag po ako, dinala po ako sa mansion ni Pastor sa Barangay Saoyo, Novaliches, Quezon City. Yun sinabi ni Miss Amanda doon sa Mozart Street. Compound doon na nakatira sa mga full-time. Katabi nito sa mansion ni Pastor at sa transmitter is Iminay. Pinatigil po ako mag-aral at dahil bata pa po ako, pinagbinta po ako ng kutsinta, pinag-solicit at pinag-solicit po ako dito sa buong Kamaynalaan. Since ang edad ko po noon mga 14. Tapos po nung lahat ng mall dito sa lahat ng mga mall dito sa Maynila, naikot ko na po eh. At sa buong Luzon, lahat ng mga mall dito, yun po kami po yung umaakyat sa bus, nagsusolicit, umaakyat sa jeep, nagbibigay ng mga letter, sinasabi na estudyante daw po kami, pero hindi kami totoong estudyante. Lahat po mga ID ginagamit po namin, puro piki. Ginagawan po kami ng mga piki, ng mga ID, piki ng mga student. Tapos po, tuwing December, gumagawa din sila ng mga piki ng mga association. Marami pong association, 7 association na tayo. Natatandaan ko po mga association, Alay sa May Kapansanan Association, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha, Sons of David Orchestra, tapos Silencio Foundation, Shavers, meron pang yung mas marami pa ginagawa nila. Tapos student, mas marami pa sila mga association na ginagawa kahit piki. Pagkatapos nun, yun, binibigyan kami ng mga picking ID din at saka yung mga picking mga letter na pagkatapos, meron po kaming pag naglalabas po kami doon sa mansion sa Saoyo, meron po kaming mga by category kasi doon po yung yung nagsusolicit doon at saka nagtitinda. Merong category A+, B at C. Ako po, nabilong po ako sa category A+ kasi po nagre-remit po ako everyday 2,000 po. At saka bawal po kami, lalabas po kami doon dapat alas 4, alas 5 na madaling araw, maliligo na po kami kasi meron, dating na po yung mga bus, yung ginagamit nila na bus na nirerentahan nila, yung lipad bus na nun sa Novaliches. Tapos meron din siya mga bus na mga yung para sa mga category A+ na mga aircon, mga KGC bus.
Tapos doon po kami sumasakay yung mga category A+ kasi malaki daw ang income namin. Tapos yung masaklap doon, meron kasi kung category C at saka D ka, yung income mo lang 500 pababa, doon ka matutulog sa walang aircon, mabaho yung paa, tapos magulo, marami magnanakaw. Kung kunwari, wala kang income, tapos umuwi ka ng umaga. Pagka umagahan yan, hindi ka na papalabasin, tapos sabihin, doon ka na sa kusina or doon sa labandera, maglaba ka. Papalabihin ka ng mga 1,000 na pantalon, pabaras sa'yo yan kapag wala kang kita. Pagkatapos nun, lumaki na ako nung mga 2009, na nilipat ako ng ministry. Yung pagtitinda kasi by ministry kasi yan. Nabilong po ako sa logistic department noon nung time nag full time ako noong 2004. Pagkatapos noon nalipat ako ng ministry, nilipat po ako sa yung pag-distribute ng Coca-Cola, yung mga soft drinks kasi nagnegosyo siya ng noon sa Sauyo yung mga soft drinks. Pagkatapos noon na hindi ko akalain na magkasala daw ako kasi hindi pa naman ako nakaranas na mag-girlfriend dati noon eh. Kaya nag-girlfriend po ako. Nagkanobya po ako ng anak sa isa naming suki na wala naman kaming ginawa. Tapos niyaya ko lang siya manood ng sine. Pagkatapos noon, sinabi ko lang sa kasamahan ko tapos ni-report na ako. Kasalanan daw. Kaya na December 29, natawag na kami ng meeting sa isang hook-up. Ang tawag ni Pastor, yung hook-up, yung true calling siya. Tapos, yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun, in-hook up niya kami. Marami kami nung may sala, iba-ibang klaseng sala, nanonood ng sine, nag-ibagsintahan, tapos naglalaro lang ng Dota. Yun ang mga kasalanan namin. Kasi nandun siya sa Amerika, lahat kami ng full time nasa loob ng compound ng Jesus Christ, nandun lahat kami na may sala. Sinabitan ng mahabang papel sa liig. Doon nagkasulat ang lahat ng mga kasalanan at namin at yun kasalanan ng iba pang lalaro na pagdota, pambabae, panonood ng sine. Pinatayo kami sa harapan. Bawal kasi sa aming mga full time na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro. The Kingdom of Jesus Christ dapat kasi buong pagkatao namin ialay namin kay pastor. So once na mag full time ka, mag fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Dapat lahat ng buong pagkatao mo ialay mo sa kanya. Kung magtitinda ka, dapat remit all. Pag after niyan, pag remit all, dapat wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit cabinet mo. Inaano nila yan, ini-inspect nila yan kung mayroon kang pirang tinatago. Ganon sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin, kami, mga yawa, mga satanas, mga serpent seed daw kami. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat naming iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin. Doon ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ kasi pinatawag na kami, nagpaalam kami sa isa kung kasama pero hindi kami pinalabas sa compound, sa task force. May lalaking may baril. Dapat doon natawag na kami, nagpaalam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin pero hindi kami pinayagan. Nilagay kami sa isang Bartolina. Mainit na dahil malapit yung sayero ng bubong dito. Nagsasampay ng damit ang mga labandera dahil madaling matuyo yung damit doon kasi walang ilaw at walang electric fan. Masyadong mainit. 2 araw kami nandun at umakyat si minister, 2 minister, ang pangalan nila Jojo Pablo at saka si Gio Ayang. Ang leader ng task force Davao na may kasama silang mga armadong lalaki. Pinilit kaming suntukin ang simento at iuntog ang mga ulo namin sa pader hanggang dumugo. So ginawa mo talaga yung iniutos sa inyo na inuntog mo talaga ulo mo sa pader hanggang dumugo yung ulo mo? Opo, ma'am. Before yun, binasahan mo na kasi ng Biblia
kasi kalooban doon ng ama. Tapos pinapirma po kami ng waiver. Hindi namin alam ang nakasulat doon. Pag mayroong mangyari sa amin, kagustuhan daw namin. Sige po, patuloy sa pagbasa. Halos hindi namin makayanan yun, mama. Tapos meron akong kasama doon na sabi niya sa akin, sinabi niya sa kasama ko, akala ko langit to, hindi pala impyerno daw. Kasi yung naranas namin, ang pakiramdam ko that time, parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Akala namin hindi namin makayanan. May kasama din kaming saxophonist doon na may sala din. Siya din ang din siya, ang parang close friend din siya ni Kibuloy. Siya ang tag-saxophonist namin siya doon sa The Kingdom of Jesus Christ. Ang sala niya naman meron yata siyang nilamas na pastoral, kaya galit na galit si Kibuloy. Ang ginawa sa kanya, sinampal sa harap namin. Hindi nila alam na yung tao pala yun, may sakit pala sa puso nun. Pero sabi nila sa amin na namatay na daw yun dahil na stroke. Dahil pagkasampal. Pero hindi namin nakita kasi kinulong na kami. Pinahinga lang kami sa 1 linggo bago kami nilipat kami noong December 2009 sa isang abandonadong building ng Guadalupe, Makati City. Yung tinatawag nilang Isimenay office ngayon. Doon kami dinala. 2 palit lang yung mga damit namin, inold nila, yung mga malita namin. Binigyan lang kami ng 2 damit, pang trabaho lang. At ating gabi, inutusan kami na i-demolish ang mga pader na yun kasi yung building na yun ng Isimenay, abandoned building yun eh. Galing sa ABCB, nabili ni Kibuloy. Yung ginawa namin doon, magtrabaho. Kaso, nagtatrabaho kami, walang permit. Kaya, magtatrabaho kami noon, madaling araw. Dinidemolish namin yung bawat kwarto doon, 11th floor hanggang sa baba. Yun ang ginagawa namin. Tapos mayroon kaming doon, mayroong 2 gwardiya na mayroong mga baril. Kaya hindi kami basta-basta makatakas. Dahil sa madaming aksidente na naisipan na namin, kasama ko nang tumakas, gumawa kami ng basketball ring sa ground floor at linaro namin yung mga gwardiya dahil mahilig sila sa basketball hanggang mapagod sila. Kaya noong gabi na yun, mahimbing ang tulog doon. Kaya doon kami naka-tsansa na tumakas. Kahit wala kami mga damit, tumakas kami. Katapos noon, nag-taxi kami, papunta kami sa Lunita. Wala naman kami dalang damit, wala kaming pira. Ang ginawa na lang namin, doon kami sa Lunita, kaumagahan. Tapos, hinahanap namin yung kasamahan din namin matagal lang lumabas na nag-boarding house. Nag-boarding house doon sa Sampaloc. Kaya nakitira muna kami. Hindi namin alam kung makakasurvive kami kasi wala naman kaming pinag-aralan eh. Hindi kami nakapagtapos ng high school kasi sabi nga pag-aralin kami pero hindi kami nakapagtapos. Pagkatapos hindi namin alam kung anong gagawin namin, Madam Chair, na kung ano nang gagawin sa buhay namin. Hindi kami makapagtrabaho ng maayos. Kaya naisipan namin na yung ginagawa namin sa loob dati sa KGC na magtitinda, ginawa na lang namin din magtitinda para mabuhay lang, makapag-survive sa buhay. Kaya noon, kung nakikita namin yung mga kasamahan namin dun sa loob, pag nakikita kami nagtitinda para sa sarili namin, tinatawag kami serpensid. Yung serpensid yan, yawa yan eh. Yung sila, yun ang mga words nila, serpensid. Yun lang, Madam Chair. Salamat. Salamat kaayo sa iyo, Jerome, sa iyong pagsalaysay. May ilan lang akong follow-up questions sa inyo, pero for the record, bago yung follow-up questions, Elias Jerome has submitted an affidavit to the committee with his oath taken before our Senate Committee Secretary. So for the record po yun. For the record, oath taken before the Senate Secretary, Attorney Ray Bantug. So Jerome, follow-up questions sa testimonya mo. Opo. Paano mo nalaman na si Kibuloy mismo ang nagpautos sa pananakit sa inyo? Siya ba mismo ang nagsabi? Sinabi ko sa affidavit, Madam Chair, na tumawag siya mismo sa amin. Yan ang tinatawag naming hook up, draw calling yun. Tapos kinukunik namin sa
sa speaker para lahat kami, mga 2,000 ata kami sa loob ng yung compound. Makakarinig kami lahat, maraming witness. Tapos yun ang sinabi niya, iuntog niyo yung ulo niyo hanggang dumugo. Yun ang akala nga namin hindi yun mangyayari kasi pinapahinga lang kami dun sa kwarto na tinatawag namin Bartolina eh. Kasi kadalasan kasi pag may mga kasalanan ganyan, mga minor kasalanan lang kasi yan dun sa loob eh. Nanliligaw, nagdodota. Ang kadalasang punishment nila yan, pinapalo sa puwet or hindi kaya pinapasting. Hindi pinapakain, gabi lang tapos tubig at saka lugaw lang. Akala namin yun lang yung punishment namin. Hindi namin akalain na yun pala nga gagawin sa amin, para kaming pumasok sa isang fraternity na tutorturin ka pala. So torture, parang hazing pala. Parang ganoon pala ang gagawin sa amin. At 2,000 kayo na nakarinig yon Marami. dun sa hookup nung siya ay nasa US. Opo. Okay. At may ebidensya ka pa ba nung pananakit? Yung sa katawan mo mismo halimbawa, may mga bakas pa ba? Ang sa akin, ang ebidensya ko lang po, dito sa kamay, yung pagsusuntok ko sa pader, ito po. Meron pa yung mga mga piklat, 2. Ito po, ma'am. Sa biblia. So sa kaliwang kamao mo, Meron din ako dito sa konti lang, pero hindi ko na ipakita. Tago. Meron ako dito sa ulo, yung pag-untog ko sa ulo. so may balat ka pa sa Oo, ulo, may sa balat bumbunan. dito. Kasi dapat pag sinuntok mo yung kamay mo, dapat hindi ka titigil pag hindi dumugo eh. Dapat yung ginagawa ko, kasi pader yun, meron kasing matulis doon, para lang dumugo yung kamay ko, doon ko sinuntok talaga sa matulis. Sa kanto. Para mabilis, opo. Sa kanto, So- at saka yung ulo ko, doon ko inuntog para mabilis lang dumugo. Sa kanto din? Oo, Mo inuntog ang kanto ulo mo? Kaya nga yung kasamahan ko kasi, yung mga kasamahan ko, 12 kami nun eh, marami. Yung kasamahan ko, untog ng untog, parang may na dito, may sungay na kasi lumaki na yung ulo niya kakauntog sa pader. My Hindi God. niya alam kung paano Buti hindi kayo masugatan. na brain damage. Akala nga namin mamatay na kami nun, Madam Chair eh. Sa At- sili pa lang dun sa ari namin, parang hindi namin makaya. 1 week namin tiniis nun. Parang nilagyan ng lighter yung namin, Oh yung my ari, God. yung itlog namin, parang nilagyan ng lighter sa tiis. My God. So talagang torture. Talagang parang hazing. And yung 2 sugat sa kaliwang kamao mo ay dahil sinuntok mo rin siya dun sa kanto hanggang dumugo talaga Oo, siya. dumugo. Hindi kasi pinapatigil ng 2 taong na yun, si Jojo Pablo at saka Gio Ayang, pag hindi dumugo. Ninunote po namin yung mga pangalan na binabanggit nyo para sa posibleng pag-imbita din sa susunod na pagdinig. At yung 12 na kasama mo nung na-torture, sino-sino po sila? Mga kasamahan ko rin po, pero hindi ko dapat mabanggit yung pangalan eh. Tama. Kilala ko naman yung mga pangalan, pero Oh. baka sila natakot kasi sila. Ako takot din naman ako nung nangyari nun, kaya nanahimik na lang po ako. Kaya nakita ko doon sa sa post niyo sa Facebook na about kang Kipuloy, kaya nanghingi na rin ako ng tulong, mag-testify po ako dito sa Senado. At maraming salamat sa pag-testify mo, Jerome. Tagang salamat.